ang sistema ngayon ay nagkakaroon po ng auction, subasta ng long-term contracts. Ang Meralco po ay bumili ng 15 years na kontrata ng coal supply. Nasa mga 7 pesos per kilowatt hour. May escalation clause po ng mga kontrata na kung sakali tumaas ang presyo ng coal galing sa abroad beyond a certain limit, pwedeng magkaroon po ng price increase. So sabi po ni Mr. Manny Pangilinan sa akin, sabi ko, hindi ka ba pwedeng magdeklara na ikaw, Meralco, ay willing bumili ng nuclear power hanggang 6,000 megawatts. Sabi niya, kaya kong gawin yan. Mula 2031, 2032, yung unang 1,000 megawatts at 1,000 megawatts increase every year thereafter hanggang umabot ng 6,000 total megawatts ang binibili ng Meralco. Provided that ang presyo ay hindi lalagpas sa 5 piso per kilowatt hour. So, sa ngayon pa lang, ang sinasabi ni Meralco, gusto niyang makatipid sa pagbili ng kuryente para maipasa niya rin ang mas mura, di ba? Para bumaba ang presyo ng kuryente. So we're talking now of a price difference of 2 pesos per kilowatt hour, 5 pesos for a 15-20 year contract. Yung po ang tinatawag na capital recovery period ng nuclear power, around 20 years at 5 pesos. Pagkatapos po ng 20 years, doon po sa mga fully amortized, yung depreciated na planta, kasi ang nuclear plant po tumatagal ng 80 years. So for 60 years after mabayaran mo yung puhunan, ang cost po ng 94, ang average cost, para makita. Ang average cost ng nuclear sa Amerika, which includes fuel, includes end-of-life decommissioning, includes nuclear waste disposal, and includes regulation, is 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Sabihin mo na, doblihin mo. Gawin mo 260 para kumita ka. Ang laki pa rin ng mura compared sa 7 pesos ngayon, di ba? Kwentahin mo pa yung foreign exchange savings doon sa maiiwasan mong importasyon ng coal or LNG na kung 1,000 megawatts yan, $400 million hanggang $500 million a year. Pero kung nuclear, nasa $20 million lang. So, ang laki po na ginansya, hindi lang ng kumpanyang may nuclear plant, kung hindi ng sambayan ng Pilipinas. Tayo po ay nag-e-export ng kamag-anak natin sa abroad para kumita sila, pinapadala nila ang dollar dito. Ano po ang ginagawa natin? Ang marami po noon, ang malaking bahagi noon, pinangbibili natin, pinakaangkat natin ng coal para gawing kuryente, susunugin lang natin. Pero kung nuclear, yung diferensya, pwede natin pong gamitin sa pag-import ng mga materyales na wala tayo rito para mapaganda natin ang ating bansa, infrastructure, and consumer goods. So, laki po ng diferensya. Thank you for giving us, Congressman, sir. Salamat po.